Sinaktan nila ako. Lalo na yung babaeng yan. Alimaw yan, kunin nyo! Yung nararamdaman mo, hindi lang yan basta-basta lagnat. Nayanggaw ka. At ang pagpatay ng lolo mo sa tatay ko, kulang pa ang mga magulang mo bilang kabayaran sa buhay niya! Isa ka ba sa mga taong kakaiba? May kapansanan o may kakaibang hugis? O kaya naman ay kulay sa ibang parte ng katawan? Magandang araw pala mga kayanggaw at ganun din po sa inyo Miss Clar at Sir Jay. Para sa akin, normal lang sa lola ko ang maputi siya, pati na rin ang buhok niya. Dahil matanda na siya at maputi naman talaga ang kadalasang buhok ng mga matatanda. Ang hindi ko alam, ayon sa mama at lolo ko, dati pa raw talagang puti ang buhok ni lola at mabilis daw yung humaba at pinanganak raw talaga siyang ganon. Nais kong ibahagi ang kwentong ito pero sa pamamagitan ng point of view ng lolo ko. Ako nga pala po si Caitlin at ito ang kwento ng lolo at lola ko. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa tingin mo, mapapawi mo ba yung kapatid mo? Paghirapan mo yan, Andres! Sa tingin mo ba makukuha ko kaya siya? Hoy, ikaw, medyo nakainom pa ako ha. Nagkamali ka ng dinukot si Raulo ka. Dapat sinigurado mo muna mahigpit yan tali mo sa kanya. Tara, tagay! At paano mo nagagawang uminom habang nasa panganib ang kapatid mo? Hindi ka man lang ba natatakot? Kailan ba ako natakot ha? Aswang ka lang naman eh. Wala kang ibang kinatatakutan kundi asin, bawang tsaka luya. Nahiya naman sa yung isdang pinapaksiw. Dapat nga sila yung mas matakot sa asin kasi sila yung ginagawang ulam ng mga tao eh. Pero tignan mo, sila pa yung nakatira sa dagat. Ay nako, kuha ko sa'yo, ibalik mo na lang yung kapatid ko para wala na masaktan kahit sino sa atin. Para maayos na usapan na lang. At talagang kinakausap mo ba ako ng ganyan? Oo, paano ba dapat kita kakausapin? Naku, kung inaasahan mong maiihi o manginginig ako at magmamakaawa sa'yo para ibalik mo yung kapatid ko, nek-nek mo. Di ako ganun no. Tsaka yung aswang mismo yung lumuluhod sa akin para wala silang saktan. At ikaw, huwag mo lang hintayin na dumating ka sa puntong yon. Kasi nakakaya sa balat mong malabalat ka magong eh. Sige na, ibalik mo na yung kapatid ko para ayos na tayo. Hindi, bawiin mo siya kung kaya mo. Kuya! Apat! Oh, wala pa akong ginagawa. Painom-inom nga lang ako dito. Oh, Pikoy, saan ka ba galing? Pasensya na kuya. Lokong Mang Kanor yan eh, aswang pala. Si Mang Kanor yan kuya. Kinuha niya ako kasi nahuli ko siyang nagpalit ng anyo. Hoy Mang Kanor, akala mo naman siguro makakain mo ako no? Pikoy, paano ka nakawala? Ganun talaga kapag maabilidad ka. Andres, kuwan kasi. Oh, di ba? Si Mang Kanor yung aswang? Mang Kanor, nasabi ko na nga ba eh. Kaya pala, pagkaharap mo ako palagi, hindi ka mapakali. Aswang ka pala. Pero huwag kang mag-alala. May kutob din naman ako na aswang ka talaga eh. Pasensya na. Hindi ko naman sasaktan talaga si Pikoy eh. Sadya nakita niya lang ako na nag-iaswang. Bakit ka nga ba nag-iaswang ha? Kasi Andres, naghahanap kasi ako ng pagkain eh. Oh, at anong pagkain naman hinahanap mo? Mga pagkain sa gubat, mga hayop, ganon. Ako yung nakita mong aswang na kumakain ng patay na balubid. Tsaka yung asong patay, ako rin kumakain nun. Mga hayop lang naman ang kinakain ko, Andres, at hindi naman tao. Ayoko manakit ng tao eh. Si Pikoy, hindi ko kakainin yan. Kakausapin ko lang sana, kaso ginamitan mo na ako ng kakainan mo eh. Kahit saan ako magpunta, nalalaman mo. Kaya nga sabi ko, maling-mali na dinukot mo siya.
Lalo na't marami siyang natutunan sa akin kaya makakawala ka agad yan kahit ilang beses mo pang hulihin. O siya, tara na Pikoy, umalis na tayo. Andres, ayos na ba tayo? Oo, ayos na tayo. Pero subukan mo manakit ng tao, ako talaga yung makakalaban mo. Pero Andres, gutom na ako eh. Pwede bang pautang ako ng manok? Babayaran ko na lang sa mga susunod na linggo. Angas mo na maaswang ka. Ano bang pwedeng itawag sa'yo? Aswang na mga ngutang? Andres, nagugutom na kasi ako eh. Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Nang umuwi kami ay sumunod sa amin ang aswang na yon. Pinapasok ko pa sa bahay ko at binigyan ng damit na maisusuot. Pati na rin ang inuutang niyang manok. Pero kinatay ko muna yon bago ibigay sa kanya. Ang mahalaga lang naman sa akin noon, hindi siya manakit ng tao. Marunong akong umunawa ng bawat nilalang basta hindi lang sila namiminsala ng kapwa ko. Pagkatapos niya kumain, nagpahinga na rin siya. Ako naman ay inubos ko lang ang iniinom kong tuba. At dinalaw na rin ng antok kalaunan. Kinabukasan, maaga akong nagising at nadatnan ko si Mang Kanor sa sofa na natutulog pa. Inaantok din pala yung mga aswang. Kung sa bagay, may katawan tao siya. Makapagpakulo na nga lang muna ng tubig. Bah, medyo makulimlim ah. Parating na yata yung bagyo. Mabuksan na nga lang yung radyo. Anak na, wala palang baterya. Hayaan mo na nga. Andres, meron ka bang kape dyan? Kape? Nagkakape pala yung mga aswang? Andres naman, tao pa rin ako, no? Saglit lang. Nagpapakulo pa ako ng tubig, Mang Kanor. Salamat, Andres. Pero ang lamig ah. Parang uulan. Oo nga ho eh. Makulimlim. Parating na yata yung bagyo. Bakit makulimlim? Hindi ba dapat mahangin? Hay nako, Mang Kanor. Pinoproblema mo na naman yung bagyo. Ilang sandali na paghihintay ay kumukulo na noon ang pinakulo kong tubig. Nang may kumatok sa mayor na pintuan ng bahay ko. Si Mang Kanor ang unang nakapansin nito bago ako. Andres? Andres, nandyan ka ba? Oh, Andres, may bisita ka yata. Unang bisita ngayong umaga. Parang si Opelia yan. Baka may nangyari ulit sa anak niya. Ay nako, Mang Kanor, magkape ka na lang. At tupagin ko na lang muna tong unang pasyente ko ngayong araw. O sige. Pero Andres, huwag ka magkukwento tungkol sa... Oo, alam ko, Mang Kanor. Andres? Andres, nandyan ka ba? Oo, nandyan na ako. Oh, Aling Opelia, parang balot na naman yung anak mo ah. Oo, kasi nagising na naman kanina tapos sumama sa akin sa labas. Tapos bigla siyang nagkaganito. Panay ang suka niya tapos nanlalamig pa ang katawan niya. Dito sa ligid sa mga binti talaga. Dito yung sobra eh. Bakit nyo kasi nahayaan lumabas ng madaling araw eh? Akin na ho, titignan ko po. Ito. Sige na anak, pasok ka na. Tiningnan ko ang pulso ng bata. Malapit rin ang kamay niya. Mahina ang pintig ng pulso nito. At yung noo niya ay malamig. Kaya kumuha ako ng luya at pinahid sa pulso ng bata. Lumalaban ito sa pakiramdam ko kaya masasabi kong nabati ang batang yon. Ano Andres? Nabati na naman ba siya ulit? Oo, Aling Ofelia. Kaya luyang puti, luyang pula at dahon ng talong. Tigsyam-syam bawat bagay. Digdigin mo ito at ilagay sa tiyan at ulo niya. Ganun ba ulit? Oo, ganun po ulit. At huwag niyong ugaliin lumabas ng madaling araw yan ha. Sige Andres, maraming salamat ha. Nga pala, para hindi bumalik sa iyo yung sakit. Ito yung sanag,
Bilang isang albularyo ay bawal gawing negosyo ang panggagamot. Pero ang binigay ni Ofelia maaring pera ngayon. Pero hindi yun bayad kundi sanag. Ang ibig sabihin ng sanag, kapag nanggagamot ako bilang albularyo, gamit ang abilidad ng isang manluluop, malaki ang posibilidad na ang sakit ng taong ginagamot ko mapupunta rin sa akin. Hindi ito hawa kundi isa sa mga nangyayari kapag nag-aalbularyo ka. Ang sakit na inaalis mo sa katawan ng pasyente mo, posibleng lumipat sa'yo. Kaya ang barya ang paraan para maiwasan ito. At ang pag-aabot nito ay dapat ilapag ng pasyente bago mo ito kunin mula sa pinaglagyan niya. At mas mabisa ang mga lumang barya. Maraming salamat ulit, Andres, ha? O siya, aalis na kami. O sige ho, bilis-bilisan nyo kasi parang babagsak na ho yung ulan. O siya, sige. Bibilisan na lang namin. Tara na, anak. Eto pong payong oh. Ay, nako. Ayan pala may payong. Naku, salamat, ha? Putol po yung hawakan yan pero magagamit pa naman ho. Sige na ho, mamaya bubuhos na yan at mahirapan pa kayong umuwi. Tinanaw ko muna sila pa uwi. At pumatak ang oras ng 7:00 ng umaga. Nagising na si Picoy at uminom na rin ng gatas. Si Mang Kanor noon, umuwi na rin. Ako naman ay kasalukuyang nagpapakain ng mga alaga kong manok. Pagpasensyaan nyo na at nabawasan kayo na isa ha. Nagkaroon kasi tayo ng bisitang aswang kagabi at gutom na gutom siya. Kailangan kong bigyan para hindi manakit ng iba. Pero huwag kayong mag-alala. Minsan lang magutom yung aswang na yun. Oh, ayan oh. Kumain muna kayo ng marami. Magpakataba kayo para magkapera naman ako ng malaki. Kuya, kung nagsasalita lang yung mga manok, sigurado ko sasabihin ng mga yan, ba't ka pa humingi ng pasensya kung ikaw rin yung magbebenta sa kanila? Oo nga naman no, Picoy. Sino kaya yun? Kuya, parang may magpapagamot yata eh. Teka nga sandali. Pumunta ka muna sa harap para makita niyang may tao sa bahay. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko, Picoy. O sige po, kuya. Umalis si Picoy at ako naman ay dinagdagan lang ang pagkain ng mga manok at saka niligpit ang lagayan nito. Inayos ko lang ang dapat ayusin doon saka nagpa siyang sumunod kay Picoy. Kausap na niya ang taong nasa harapan lang ng bahay. Magandang umaga. Ito ba yung bahay ng albularyo? Opo, kuya. Ito po yun. Nagpapakain lang po siya ng manok. Nandito na ako. Ano ho yun? Ikaw ba yung albularyo? Ako nga po yun. May kailangan ho kayo? Oo sana eh. Hindi ba't kaya mo hulaan kung nasaan yung mga taong nawawala? Huhulaan po kung nasaan yung taong nawawala? Albularyo po ako, sir. Hindi po ako manghuhula. Ano kasi, yung asawa ko nawawala. May nakapagsabi din sa akin na kaya daw gawin ng albularyo yung ganun. Yun bang itlog na nilalagay sa baso tapos may dugo? Yung dugo yung magtuturo kung nasaan yung nawawala. Hindi ka ba nagaganon? Ginagawa ko po yan sa hanggab. Aswang ang hinahanap ko dyan at hindi biktimang nawawala. Pero paano ba nawala yung asawa ninyo? Tumakbo siya eh. Tapos may dumukot sa kanya. Sinakay siya sa sasakyan. Naku sir, hindi ko kayang hulaan ng kidnapper. Kidnapper yan, nirereklamo nyo sa akin, hindi aswang o mangkukulam o laman lupa. Yun lang yung kalaban ko, hindi kapwa-tao. Hindi ko magagawa yung reklamo mo, sir. Pasensya na ho. Hindi mo kayang gawin yun? Hindi ho eh. Kahit lumapit pa ho kayo sa manghuhula, kapalaran mo nga, kaya nilang hulaan pero yung dumukot sa asawa mo, hindi yun. Pasensya na ho talaga, hindi ko magagawa yan. Sa pulis ka na lang ho magreklamo. Hindi rin pala makakatulong tong albularyo na to eh. Oh, paano ko naman hanapin yung kidnapper? Hindi naman aswang yun. Wala na kuya, umalis na siya.
Nakakatawa naman yun, kuya. Kinidnap yung asawa niya pero sa albularyo nagre-reklamo. Hayaan na natin. Baka hindi kasi siya matulungan ng mga pulis eh. Kaya nagbabaka sakali sa albularyo. Lalong dumilim noon ang langit. Sobrang lamig na sa pakiramdam kaya nagpa siya kaming magkapatid na pumasok na lang. Lumalakas na rin noon ang hangin kaya nagsari rin kami ng bintana. Hindi naman nagtagal. Bumuhos na ang malakas na ulan at paunti-unti ay lumalakas lalo ang hangin. Naku, ayan na yung hagupit nga ng panahon. Kuya, mukhang malakas yung bagyo ah. Oo nga eh. Basta ang importante, nasa loob tayo ng bahay at matibay naman tong bahay natin, di ba? Oo kuya, matibay na sa akin to kasi hindi ko to matulak eh. Natawa na lang ako nang sinubukan pa niyang itulak ang pintuan para lang masabing matibay ito. Dalawa lang kaming magkasama sa buhay ni Pikoy. Namatay ang nanay ko sa panganganak sa kanya noon. Dahil nga inaaswang siya. At mabuti na lang ay nakaligtas si Pikoy. Si tatay naman, namatay dahil sa disgrasya. Nagputol siya ng puno ng kahoy noon at ang bagsak ng putol ay napunta sa kanya. Naalanganin siyang umiwas kaya naman natuluyan. Pero meron naman kaming mga kamag-anak. Yun nga lang, may kalayuan ang tirahan nila sa amin. Yung bahay kasi namin nasa gilid ng mahabang kalsada. Yung katabi lang nito ay mapunong bahagi. Pero sa bandang kaliwa nito, walang kabahay-bahay na makikita. Pero sa likuran namang banda ay mapunong bahagi at may mga bahay naman roon. 2 minuto ang layo kung lalakarin. Ano yun? Tignan po natin, kuya. Hala, kuya. May sasakyan po ng disgrasya. Sasakyan ng disgrasya? Oh, balis naman yung sasakyan. Nagmamadali po yata, kuya, kaya umalis ka agad. Pinatras na lang yung sasakyan, oh. Ano ba kasi nangyari? Bumangga dyan sa malaking akasya eh. Muntik pa nga mahulog sa kanal kaso nagmamadali, umalis ka agad. Halata naman sa tunog ng gulong niya, kuya, di ba? Kung sa bagay. Ano ba, Pikoy? Nagsaing ka na ba? Kakasalang ko lang po, kuya. Bumalik kami sa kanya-kanya naming gawain. Naluto na ang sinaing niya at ako naman ay hindi pa tapos ang niluluto kong lana. Iba kasi ang saingan at iba rin ang paglulutuan ko ng lana. Bale 2 ang kusina namin. Isa sa loob at isa sa labas ng kusina. Pero sa parting kinaroroonan ko, medyo likod na kaya hindi ko nakikita ang mga nangyayari sa kalsada. Kuya! Kuya! Oh, bakit? Kuya, tignan mo oh. May multo sa kalsada, naglalakad. Ano? Oo, kuya. Sumugod pa siya sa ulan, tsaka parang may mukha yung multo. Ano? Multong may mukha? Tingnan mo kasi dito, kuya. Ano ba yun? Parang babaeng naglalakad? Opo, kuya. Babae, tapos maputi siya. Sobrang puti, pero parang mahina na siya. Sa pagkakataong yon ay nagsasalin ako ng lana sa bote. Tinakpan ko ito pagkatapos at pumasok sa loob. Sumilip ako sa bintana at nakita ko nga ang babaeng tinutukoy niya. Kumunot ang noo ko kasi hirap na hirap itong maglakad. Basa rin ang bestida nitong puti at bakat na bakat ang parte nito sa katawan. Wala pa itong tsinelas at malakas pa ang hangin. Nako, sino yung babaeng yan? Bakit puti yung buhok niya? Teka nga. Kukunin mo siya, kuya? Saan siya sisilong kung hindi natin kukunin? Lumabas ako ng bahay. Dama ko ang sobrang lamig na simoy ng hangin. Masakit pa ang malalaking butil ng ulan na tumatama sa akin. Medyo may kalayuan pa ang distansya ng babae kaya mahaba-haba pa ang tinakbo ko. Miss? Miss, ba't ka nandito? Bumabagyo oh.
Ang lakas ng hangin at ulan. Tulungan mo ko. Naku, masama yata yung pakaramdam mo. Sandali lang. Sandali lang, matutumba tayo. Sige na, hawak ka dito sa balikat ko. Bubuhatin kita. 1, 2. Ang bigat mo. Sino ka ba? Saan ka ba galing? Ang taas ng lagnat mo. Damandam ako kahit maulan, no? Ang bigat mo. Hala, kuya. Anong nangyari sa kanya? Ewan ko. Ikaw naman yung una nakakita, di ba? Tsaka bakit di ba lumabas? Nababasa ka tuloy. Mauna ka na sa bahay, sige na. Buksan mo yung pintuan. Tapos kumuha ka ng damit at tuwalya. Opo, kuya. Ang bigat mo. Iniingal na ako. Teka. Baba muna tayo. Hinihingal ako. Ang hirap huminga. Pasensya ka na. Nako, ayos lang yon. Walang kaso yon. Papikit-pikit noon ang mata niya. Tapos dumuduyan pa siya kapag nakatayo. Nang maayos na ang paghinga ko, muli ko siyang binuhat at dumiretso na sa bahay. Pikoy! Bilisan mo! Alalay, bilis! Opo, kuya! Yung pintuan, luwangan mo! Ayan! Usa, dito ka muna sa sopa. Diyan, umupo ka muna. Pikoy, yung tuwalya. Ito po, kuya. Hala, kuya. Grabe, para siyang diwata. Ang puti-puti ng buhok niya. Tsaka yung gilid ng mata niya, kuya, mamula-mula pa. Tapos, ang ganda niya pa. Grabe. Pikoy, nangihina na siya, Nakikita mo, di ba? Oo po. Kaya nga huwag kang maingay dyan. Kumuha ka ng damit sa loob. Yung mahaba. Tsaka, ay, naku, wala ka palang panloob. Tsaka brief ko, kumuha ka na. Ha? Papasuot mo sa kanya yung brief mo, kuya? Bakit? May panty ka ba ipapasuot sa kanya? Wala. Di brief mo na lang talaga, kuya. Oo nga. Tapos short, kumuha ka. Bilisan mo, nilalamig na ito. Miss, pinapakuha na kita ng damit. Ikaw nang bahala, Pwede bang makahingi ng tubig? Tubig? Maligamgam, oo. Tama ka. Teka, kukuha ko. Tumakbo ko sa kusina saka kumuha ako ng tubig. Nung pagkakataon na yon ay talagang masasabi kong mahirap mag-alaga ng babae. Lalo na ang dalagang basang-basa ng ulan. Mabilis lang akong kumilos noon at bumalik sa kanya dala ang isang baso na may maligamgam na tubig. Ito, inumin mo. Pagkatapos, magbihis ka na. Kaya mo ba? Kuya, ito na po yung damit. O sige, Pikoy, ilagay mo dyan sa higaan ko. O sige po. Maraming salamat sa tubig, ha? Akin na yung baso. Pikoy, pakibalik nga to sa lamesa. Opo, kuya. Akin na po. Halika, miss. Magbihis ka na sa kwarto. Para makapagpahinga ka na. Halika, aalalayan kita. Maraming salamat ulit, ha? Parang lalo pa siyang naging mahina noon. Dinala ko siya sa kwarto at iniwan muna. Tinuro ko lang ang damit na isusuot niya. Alam ko kasing sa kabila ng kahinaan niya, kaya niya namang magpalit ng damit. Inutusan ko naman si Pikoy na ihanda na ang tanghalian. Sumunod naman siya at hinintay ko lang na makatapos ang babae sa pagbibihis. Hanggang sa naramdaman ko yung paghawak niya sa pintuan. Umalog kasi ito. Miss, tapos ka na ba? Oo. Tara, hawak ka sa akin. Ay, teka, basa pala ako. Dito na lang sa kamay. Upo ka muna dito. Magbibihis lang ako tapos kakain tayo ng sabay. Tumango lang siya noon at ako naman ay dali-daling pumasok sa kwarto. Nakita ko ang damit niya na nakakalat lang at pansin kong yun lang talaga ang suot niya.
Wala siyang panloob. Ang ginawa ko, pagkatapos kong magbihis ay nilabas ko yon. Si Picoy naman ay saktong nakahanda na at pumasok na rin sa kwarto. Nagtutulo din kasi siya kaya kailangan niyang magbihis. Inuna lang niya ang pagkain. At pagbalik ko naman sa loob, agad kong nilapitan ang babae. Pero mahina na ito at nakahiga sa sofa. Naku, ang taas ng lagnat mo. Halika na, ipapasok na lang kita sa kwarto. Ang bigat mo talaga. Pero, saan ka ba galing? Ba't nandun ka ba sa ulanan? Iniwan nila ako. Iniwan nila? Nino? Tinapon nila ako dito. Tapos, kinuha nila ako tapos tinapon ako dito. Sandali lang ha. Mamaya ka na magkwento. Kukuha lang ako ng pagkain. Dito ka lang. Lumabas ako ulit at kumuha ako ng pagkain sa kusina. Buti na lang may sabaw ang ulam namin na niluto rin ni Picoy. Agad akong bumalik sa kwarto at pinakain ang babae. Kumain naman siya at halatang gutom dahil ang bilis niyang maubos ang pagkain. Nakadalawang kuha pa nga ako bago siya nabusog. O sige na, magpahinga ka muna. Gagawa ko ng gamot para sa'yo. Maraming salamat ha. Wala yun. Andres nga pala. Ikaw? Ako si Magdalena. Bagay sa'yo yung pangalan mo ah. O sige, liligpit ko lang to at gagawa na ako ng gamot mo. Pabalik-balik ako noon. Nilapag ko lang sa lamesa ang pinagkainan niya at ako naman ay agad na lumabas. Gumamit lang ako ng plastik ng abono sa palay para hindi mabasa ng ulan at kumuha ako ng luya kasama ng dahon nito. Bumalik agad ako sa loob para ilaga yon. Abalang-abala ako sa ginagawa habang si Picoy naman kumakain na mag-isa sa lamesa. Kuya, natanong mo ba yung pangalan niya? Oo, Magdalena daw. Hala, ang ganda ng pangalan niya kuya no? Bagay na dugtungan ng apelido mo. Ano? Joke lang kuya. Loko kang bata ka. Saan mo nakuha yan? Kay Ate Jinky po. Sabi niya kasi, kung idudugtong niya yung apelido mo sa pangalan niya, maganda daw yung tunog. May peste yung baklang yun ah. Sabihin mo sa kanya kapag sinabi niya ulit yun, lagot siya sa akin. Sige po kuya, kumain ka na po. Mamaya na siguro. Papainumin ko muna ng gamot yun. Pero kuya, saan daw po ba siya galing? Wala pa siyang sinasabi. Ang sabi lang naman niya, kinuha raw siya tapos tinapon. Oh, kinuha siya? Naku, nakakaawa naman yan kuya. Taga saan kaya siya no? Ay nako Picoy, yan yung tanong na hindi ko pa masasagot. Hindi nagtagal ay kumulo na rin ang pinakuluan ko. Nilagay ko sa baso ang katas nito at tinala sa kwarto. Nadatnan kong tulog na ang babae, pero syempre basa pa rin ang buhok niya. Magda? Magda, gising ka muna. Inom tayo ng gamot. Magda? Nako, ang init mo lalo ah. Lalong tumaas yung lagnat mo. Bumangon ka muna. Inom tayo ng gamot. Sige na. Ang sakit ng ulo ko. Oo, kaya kailangan mo uminom ng gamot. Halika na, tutulungan kita makabangon. Dahan-dahan ko siyang inalalaya na makabangon noon. Bumangon na rin siya pero mas mahina siya ngayon kumpara kanina. Pinasandal ko lang muna siya sa dingding na dinidikatan ng higaan ko. Saka kinuha ang baso na may lamang gamot. May kutsara akong dinala dahil nga mainit to. Hinipan ko muna yon bago ko pinainom sa kanya ng dahan-dahan. Pagkatapos nito, lalagyan ko ng bigas at bawang mamaya ang noo mo para bumilis yung paggaling mo. Kaya huwag ka muna matulog ha. Maraming salamat ha. Sana lahat ng tao katulad mo.
Maraming taong katulad ko, ano ka ba? Eh bakit? Lahat ba ng taong nakasagupa mo hindi naging mabuti sa'yo? Malupit sila. Kinukuhanan nila ako ng dugo. Ano? Anong dugo? Nako, oo nga pala yung braso mo. Ngayon ko lang napansin. Ano ba nangyari dito? Parang ang dami mong tusok ah. Kinuha ko ng doktor. Ninakaw niya ako sa pamilya ko. Tapos pinag-eksperimentohan niya ako. At paulit-ulit siyang kumukuha ng dugo sa akin. Ha? Ano naman gagawin niya sa dugo mo? Iinumin? Aswang ba yon? Hindi. Pero gusto niya raw makaimbento ng gamot at ako lang daw ang susi nun. Loko-loko pala yung doktor yun. Nako, iba na rin kasi yung nagagawa ng siyensya sa matatalinong tao. Lalo na sa mga mahihilig sa eksperimento. Mabutit nakatakas ka. Nakatakas nga ako pero may kumuha na naman sa akin ulit. May pinatulo sila sa tenga ko tapos sumasama yung pakiramdam ko dun. Pinatulo sa tenga mo? Oo, para siyang tubig kaya sumasakit ng matindi yung ulo ko nun. Para akong nalulunod na ewan. Kahit tinaktak ko yung tenga ko, ayaw talagang lumabas eh. Pagkalipas nga ng ilang oras nun, sumasama na yung pakiramdam ko. Kaya ang sabi nila pwede na raw akong itapon. Ano kaya yung nilagay nila sa tenga mo? Katakataka naman yun. Pero hayaan mo, dito malaya ka makapagpahinga. Alam mo naman kung saan ka nanggaling, di ba? Yung lugar niyo mismo? Oo naman, alam ko yung lugar ko. Oh, ganito ha. Dito kasi sa amin, minsan lang magkapera yung tao. Pero pangako, kapag nakaipon ako, tutulungan kita makabalik sa inyo. Ang maibibigay ko lang sa iyo ngayon, proteksyon. Walang kahit sino makakakuha sa iyo dito. Pero ilang taon ka na nga ba? Baka may asawa at anak ka na ah. Hindi, wala pa akong asawa at anak. Dalaga pa ako at saka 20 anyos pa lang ako. Bata pa nga. Teka, kung naman tinanong yun? Ubusin mo muna tong gamot mo para makapagdiktik na ako kaagad ng bigas at bawang. Oo, sige. Dahil kaya na niya ang init ng gamot, nilagok na niya ito. Mabuti na lang noon, hindi siya mahirap pa inumin ng gamot at hindi ako nahirapan na alagaan siya. Habang iniisip ko ang sinasabi niya ay naaawa ako. Maganda siyang babae at palagay ko nga noon hindi siya Pilipino. Agad akong kumuha ng bigas noon. Binasa ko yon at kumuha rin ako ng konting bawang. Nilagay ko yon sa tela na itatali ko sa ulo niya. Doon ko mismo dinikdik ang bigas at bawang. At pagkatapos noon ay bumalik ako sa kwarto at tinali yon sa ulo niya. Sigurado ako bukas na umaga wala na tong lagnat mo. Isa sa pinakamabisang gamot sa lagnat tong bigas at bawang. Tiisin mo lang yung amoy ha. Tsaka medyo sensitibo yung balat mo kaya kaunti lang yung nilagay kong bawang. Pero matanong ko lang, may lahi ka bang Kano? Naku, wala. Puro Pinoy lang yung mga magulang ko. Sadyang maputi ka lang talaga. Hindi nga sila maputi eh. Ako lang talaga. Ha? Pinanganak akong ganito. At ako lang yung anak nila na ganito. Hindi ako normal, Andres. Kaya nga ako kinuha ng doktor na yun eh. Dahil naniniwala siyang may gamot sa akin na makukuha niya. At makakagawa siya ng kakaiba. Gamot sa'yo? Paano naman mangyayari yun? Ikaw na nga yung nagsabi na hindi ka normal ah. Di ibig sabihin may kulang sa'yo na malayo sa normal. Wala akong pinagkaiba sa taong sakitin. Mahina yung mga mata ko sa araw. Sumasakit nga tong mga mata ko eh. Yung balat ko humahapde kapag nasosobrahan ng init. Kaya hindi ako gamot sa kahit anong sakit. Kasi mahina lang ako. Ay nako, napakatarantado talaga ng doktor na yan. Di man lang siya naawa sa'yo. Dahil naniniwala nga siya na mapapakinabangan niya ako. Kaya malabo na maawa siya. O siya sige, ngayon na nandito ka sa amin, magpagaling ka. Wala naman nanakit sa'yo dito. Maraming salamat talaga sa'yo, Andres ha. Wala yon. Basta't magpahinga ka, tsaka matulog. Masarap matulog kapag ganitong umuulan. Kwarto mo ba to? Baka kasi gusto mo ring magpahinga eh.
Ako, may isa pang kwarto doon. Dalawa kami doon ng kapatid ko. Siya lang ba yung kasama mo dito? Oo, maaga kasing nawala yung magulang namin eh. Lalo na yung nanay namin. Niluwal lang siya at namatay kaagad. Ah, ganun ba? Pasensya ka na, naitanong ko pa ha. Naalala mo pa tuloy. Ito naman, wala yun no. Sige na, magpahinga ka na. Lalabas lang ako. Pero kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako o di kaya si Pikoy. Tumango lang siya noon at muli siyang huminga at nagkumot hanggang balikat. Ako naman, lumabas at kumain na rin. Mukhang tapos na si Pikoy dahil may mga takip na ang mga pagkain sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos kong kumain, sinilip ko siya sa kwarto niya at nakabaluktot na nga siya roon na nakatalokbong pa ng kumot. Nagpasya na lang akong balikan ang ginagawa ko. Natapos ako mga 3:00 ng hapon. Niligpit ko lang lahat ng yon at nagpasyang silipin si Magdalena sa kwarto niya. Inaasahan kong humupa na ang pakiramdam niya. Pero iba ang nakita ko. Parang lalo siyang nilagnat. Magda? Bakit? Nilalamig ka ba na sobra? Sandali lang. Kukuha pa ako ng isang kumot. Pero, patingin nga muna ako ng... Nako, bakit parang lumalala pa yung lagnat mo? Hindi tumalab yung gamot? Imposible naman yun. Andres, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Oo, sandali lang. Ano ba naman to? Ginamit ko na yung pinakamabisa sa lagnat Ipatingin nga ako ng pulso mo. Anak nang, ang bilis ng pintig nito Para kang buntis. Sa leg mo nga patingin ako. Ako, ganun din. Buntis ka ba? Pero mas mabilis ito sa pintig ng buntis Ano ba meron? Habang nagtatanong ako ng walang kasagutan, kumuha ako ng isa pang kumot at dinagdag ito sa kumot niya. Hindi maganda ang kutob ko sa mabilis na pagpintig ng pulso niya. At sa pagkakataong yon, hindi ko pa alam kung anong nangyayari. Bumalik ako sa silid kung saan naroon ang mga gamit kong pang-albularyo. Kumuha ako ng gamot, yung higit na mas mabisa sa binigay ko. Timplado yun at handa nang ipainom. Bumalik ako sa kwarto at pinainom ko sa kanya ang gamot na yon. O sige, kapag hindi ka pa gumaling nito, ibig sabihin may kakaibang nangyayari sa'yo. Kailangan humupa yung lagnat mo sa gamot na ito. Andres, ano ba nangyayari sa akin? Hindi ko pa sigurado, Magda Pero di ba ang sabi mo may pinatulo sila sa tenga mo? Oo, at masakit sa tenga yun. Sana hindi tama ang kutob ko. Kutob? Anong kutob, Andres? Kutob na iba yung nilagay nila sa tenga mo. Pero obserbahan kita hanggang 6:00. Sa ngayon, sikapin mo matulog. Pwede bang huwag ka munang umalis? Para na kasi akong bibigay anumang oras O sige, dito lang ako. Matulog ka na. Sobrang lamig, Andres. Sobrang lamig dito. Pwede mo ba akong yakapin? Yayakapin? Hindi ko na kasi kaya yung lamig. Sobrang lamig dito. Sige na, Andres. Oo, sige. Diyan ako sa likod mo Pumunta nga ako sa likuran niya banda at humiga. Kailangan niya ng init na katawan na mapagkukuhanan niya ng enerhiya. Kaya naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Noon ko lang siya nakilala at hindi ko akalain na makikita ko ang sarili kong nakayakap sa isang babae. Oh, eto na. Ayos na. Nilalamig ka pa rin ba? Oo, huwag kang aalis Di ako aalis. Sige na, pikit na. Subukan mo matulog, baka makabawi ka pa mamaya. Oo, sige. Lumipas ang 1 oras ay medyo humupa na nga ang lagnat niya. Nakatulog na rin siya noon at hindi lang ako umalis. Hanggang sa sumapit na ang 5:00 ng hapon.
Nang hawakan ko ulit ang noo niya, humupa na nga ang lagnat niya. Pambihira naman, oh. Ako pa talaga yung gamot mo, ah. Wala, kuya. Ba't mo siya niyayakap? Shh! Ang hirap kasi tanggalin ng lagnat niya, eh. Masyado siya nilalamig. Patingin nga ako. Baong at bigas lang yan, ah. Oh, bakit mainit pa rin? Bumaba na nga yan, eh. Bumaba na ito. Parang temperatura niya pa to kanina. Tumaas kasi, eh. Bumaba lang ulit, kaya ganyan. Kung hindi ko to ginawa, tataas yung lagnat niya. Pero, kuya, kawawa naman siya. Magsasain na lang po ako. Mag-aalas 5 na ng hapon, eh. Oo nga pala, no? Magluluto pala ako ng ulam na pwede sa kanya. Maulan pa ba? Maulan pa, kuya, eh. Pero wala na yung lakas ng hangin. Umalis na siguro yung bagyo. Mabuti naman. Tulog naman siya, eh. Pwede ko na tong iwan. Bumangon ako noon at iniwan ang babae sa higaan. Nilagyan ko lang ng una ng inalisan kong pwesto at inayos ang kumot niya. Tulad nga ng sabi ni Pikoy, wala nang hangin kaya lumabas ako na nakatakip lang ng plastik ng abono. Pumunta ako sa kulungan ng mga manok. Pinakain ko muna ang mga ito saka humuli ng isa. Tinali ko lang yon sa loob ng bahay. Saka kumuha ng malunggay at papayang hilaw na nasa bakuran lang din namin. Pikoy, tapos ka na ba dyan? Ikakasalang ko lang po na sinaing, kuya. Manok po ba yung ulam natin? Oo, gagawin kong tinola para may sabaw siya mamaya. Ang swerte naman talaga niya. Alagang-alaga. Ako nang hawak ng pakpak, kuya. O sige, higpitan mo, ha. Mamaya makawala yan. Abala kami noon sa pagkatay ng manok. Natanggalan pa nga namin ito ng balahibo. Nakatay namin yon hanggang sa naisa lang. Pero ang nasa isip ko noon habang nagtatrabaho ay ang kalagayan ng babae. Hindi kasi siya gumagaling sa mga gamot na binibigay ko. Hindi naman kasi ako tanga para hindi maintindihan ang ibig sabihin nun. Kaya habang nakasalang sa apoy ang tinolang manok na niluluto namin, pumasok ako sa silid kong may mga kagamitan ng albularyo. Hinawakan ko ang isang bote at tinitigan ito. Hindi ko na malayan, sinundan pala ako ni Pikoy. Kuya, bakit mo hawak yung bote na yan? Hindi ba ginagamit mo yan para maalis yung yanggaw sa katawan ng mga taong nayanggaw? Hindi kasi tumatalab yung gamot na pinainom ko sa kanya, eh. At kahit yung bigas at bawang. Yung pinainom ko sa kanya, gamot yung panlagnat. Yun yung gamot na binasbasan ng mga gabay ko. Pero tignan mo, may lagnat pa rin siya. Sinasabi mo bang nayanggaw siya, kuya? Medyo. Kasi kapag nayanggaw ang isang tao, hindi lamig yung mararamdaman niya kundi init. Magpapawis siya kasi nabubuhay yung aswang sa loob niya. Pero siya, nilalamig siya, eh. Bago to sa akin kaya medyo naguguluhan pa ako. Oo nga, kuya, no? Pero paano kung nayanggaw nga siya? Di gagawin ko lahat para maalis yun. Kailangan ko siyang tulungan at sikaping ibalik sa kanila. Kawawa siya, eh. Hindi niya na naranasan yung maayos na buhay. Sensitibo siyang babae. Lahat maselan sa kanya. Siguro, kuya, aswang yung kumuha sa kanya, no? Siguro nga, Pikoy. Aswang na may tagasunod na tao. Ninakaw kasi siya ng isang doktor, eh. Pinag-eksperimentohan siya para makagawa ng gamot. Gamot po? Gamot para saan? Ewan ko. Basta hinahanda ko lang to. Hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi naman pwedeng igapos ko siya ngayon dahil hindi ako sigurado. Pero tinignan ko yung pulso niya, eh. Ang bilis ng pintig nun. Mas mabilis pa sa buntis. Kahit yung pintig niya sa leeg malakas, eh. Baka nga nayanggaw siya, kuya. Ano yun? Si Magdalena. Magda? Ano nangyari? Ayos ka lang ba?
Sobrang init, Andres. Napaso yung noo ko. Bigla-bigla na lang uminit at saka sobrang sakit. Ano? Patingin nga ako. Inalis ko na. Ang init kasi talaga eh. Bakit kasi ganon? Napaso ka ng bawang? Hindi ko rin alam kung bakit ganon. Bigla lang talaga siyang uminit tapos nasusuka ako. Napaso ka ng bawang? Di ibig sabihin... Pikoy! Pikoy, halika nga muna dito! Kuya, bakit mo? Kunin mo yung palanggana sa labas. Dalhin mo dito. Oo, sige po, kuya. Magda, makinig ka ah. Nakita mo ba ang bote na to? Kailangan mo itong inumin. Tapos magsusuka ka. Isuka mo ang lahat ha. Naintindihan mo ba? Pero, ano yan, Andres? Parang nakakadiri naman yan. Sa paningin mo lang yan. Pero hindi yan yung aktual niyang itsura. Pero Magda, yung nararamdaman mo hindi lang yan basta-basta lagnat. Nayanggaw ka. Ano? Nayanggaw? Ako nayanggaw? Ibig sabihin magiging aswang ako? Kaya nga gagamutin kita eh. Ito, kailangan mo tong inumin para mawala yan. Wala ako kinain sa kanila. Bakit naman ako mayayanggaw? Yun niligay nila sa'yo sa tenga. Yun yung yanggaw. Magdalena, makinig ka. Ang yanggaw sa tenga, madalas walang pag-asa magamot. Pero susubukan ko. Gagawa ko ng paraan para maalis yan. Ito yung pinakamalakas na gamot na pantanggal ko ng yanggaw. Inumin mo ito. Tiisin mo lang ang amoy at kulay. Pero ang likido nito, malinis yan. Oo, sige. Titiisin ko. Kuya, eto na po yung palanggana. O sige, iligay mo dito sa harap niya. Tapos alalayan mo siya dyan. Sana matanggal itong yanggaw kahit sa tenga dinaan. O sige po, kuya. Mahirap ba talagang gamutin pag sa tenga yung yanggaw? Sa totoo lang, Magdalena, ang yanggaw sa tenga, wala pa ako naririnig na nakakatanggal nito. Di bali kung nalunok mo kasi madali lang alisin ito. Pero yung sa tenga, kahit sinong albularyo hirap gawin nito. Pero nagbabaka sakali pa rin ako ngayon. Albularyo ka pala, Andres? Oo, at gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sige, inumin mo na ito. Pikit mata at inumin mo lang. Oo, sige. Gagawin ko. Nakakadiri naman to, Andres. Sige lang, isuka mo lang sa palanggana. Ilabas mo ang lahat. Mga gabay, tulungan niyo ako. Iligtas natin ang babaeng ito. Alisin natin yung halimo na tinanim sa katawan niya. Kailangan magtagumpay tayo. Sige pa, Magda, iluwa mo ang lahat. Kuya, walang lumalabas. Hirap na siya oh. Parang binalik niya yung gamot palabas. Wala namang nasamang yanggaw eh. Ay, nakakainis. Sa tenga kasi. Ano bang gagawin ko? Pinakamalakas na gamot na yan eh. Andres, anong gagawin ko? Paano kung hindi na tumatanggal? Hindi. Hahanap ako na ibang paraan. Pagagalingin kita, Magdalena. Anong oras na ba? Kuya, 7:00 na po. Malapit na magdilim, Magdalena. Anumang oras hindi mo na makokontrol yung sarili mo. Magpapalit ka ng anyo at mananakit na. Ha? Pero anong gagawin ko? Magiging aswang ako? Oo. Hindi mo makokontrol ng sarili mo at mananakit ka. Kaya Magda, ito lang yung pakiusap ko sa iyo ha. Kasi hindi na naalis yung pagkaaswang mo eh. Mahirap talaga kaya itatali muna kita para hindi ka makasakit na ibang tao. Ayos lang ba yun? Huwag kang magalala. Hindi kita sasaktan. May kilala naman kami aswang dito eh. Aswang siya pero namumuhay kasama namin. Hindi siya nananakit. Ganun din ang gagawin mo. Kahit aswang ka, piliin mo pa rin yung tama. Ayos lang ba? Gagabayan kita, Magdalena. Oo, sige. Baka kasi masaktan ko kayo eh. Pwede ba akong makahingi ng tubig, Andres? Oo naman. Pikoy, pakikuha nga si Magdalena. Sobrang init na, Andres. Anong gagawin ko? Kontrolin mo lang yung sarili mo, Magdalena. Sandali lang ha.
Magsisindi muna ako ng ilaw. Umiiyak si Magdalena habang ako ay dismayado sa sarili. Sa pagkakataon lang din na yun ako pumalpak. Kauna-unahang pasyente na ginamot kong hindi ako nagtagumpay. Pero una pa lang, alam ko nang hindi ako magwawagi. Hindi talaga natatanggal ang yanggaw kapag sa tenga, kahit agapan mo pa ito. Nagsindi ako ng ilaw at bumalik naman si Picoy na may dalang isang basong tubig. Pinainom niya si Magdalena, pero ayaw tanggapin ng sikmura ng babae ang tubig. Bakit ganyan? Bakit iba yung lasa? Kuya, ayaw niya na ng tubig. Bibigyan na ba natin siya ng manok? Hindi pa, Picoy. Kailangan niya labanan yung pagkaaswang niya. Magdalena, makinig ka. Hindi pwede na ang aswang sa loob mo mangibabaw sa katawan mo. Ikaw na katawan-tao magkokontrol sa halimaw dyan. Hindi pwede ang halimaw magkontrol sa'yo. Naiintindihan mo ko? Pero paano, Andres? Lagi mong pigilan ang sarili mo kung nagugutom ka. Sa paulit-ulit na ganun, makokontrol mo ito kapag tumagal. Ayaw kong mangako na kaya kong tanggalin yan. Pero masasabi ko lang, gagawa ko ng paraan. Sa ngayon, kontrolin mo muna yung uhaw mo. Andres, may paparating. Nararamdaman ko malakas sila. Malakas? Sino po yung paparating? Nasa pintuan na siya. Andres! Andres! Buksan mo yung pinto! May nararamdaman ako kakaiba sa loob ng bahay mo! Andres! Magdalena, nararamdaman mo yung kapwa mo aswang? Ano? Aswang? Aswang din siya eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina. Andres! Picoy, buksan niyo yung pinto! Ano kuya? Pagbubuksan ko ba? Oo, sige. Mukhang kailangan ko rin ng tulong niya. O sige kuya. Mang Kanor, nandyan na po ako! Umalis si Picoy at ako naman ay napatingin kay Magdalena na naghihirap na. Napapansin ko rin na umaangil siya ng konti. Ibig sabihin, lumalabas na ang pagkaaswang niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Humawak siya pabalik pero sobrang higpit at maya-maya ay dumaing siya. Na tila nahihirapan. Nararamdaman ko rin nun ang mga yabag at boses nila Picoy at Mang Kanor. Nako, hindi natatanggal ang yanggaw sa tenga. Kasi sa ganung paraan ako niyanggaw eh. Maraming albularyo ang sumubok sa akin pero hindi na talaga ito natanggal. Kawawa naman po siya kung magiging aswang siya eh. Magda, kumalma ka ah. Itali mo na ako, Andres. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya at lalabas na. At sobrang nagugutom na ako. Oo, halika. Basta pigilan mo hanggat kaya mo ha. Mabilis akong kumilos noon. Nang makapasok sila Picoy ay yun ang ginagawa ko. Kinuha ko ang kumot at tinali kay Magdalena. Tumulong din si Picoy noon. At si Mang Kanor naman, nakatingin lang sa babae. Nang matalian na namin siya ay parang wala na siya sa sarili. Lumalabas na talaga ang halimaw sa katawan niya. Nahiyanggaw siya at sa tenga dinaan. Oo nga Mang Kanor eh, ang hirap tanggalin. Kuya, nagsisimula na siya magwala. Ay nako, kawawa naman ng batang ito. Mang Kanor, malalaman mo ba kung anong klase siyang aswang? Hindi ba't mararamdaman niyo isa't isa? Kuya, tingnan mo yung buhok niya oh. Humahaba ang buhok niya. Kubot siya. Nako, mahirap ito. Kahit nakatali siya, masasaktan niya tayo. Napaatras kami pareho dahil humahaba ang buhok ni Magdalena. Naghanda naman ako pero ayokong saktan siya. Picoy, lumabas ka ng pintuan. Kunin mo yung ako nito sa loob ng silid ko. Opo, kuya. Kuya, pumulupot yung buhok niya sa akin. Picoy! Andres, tutulong na ako. Oo, Mang Kanor, pero huwag mo siya sasaktan. Oo, sige. Apuradong nagtanggal ng damit si Mang Kanor noon at nagpalit rin ng anyo.
Ako naman, pilit na inaalis ang buhok ni Magdalena kay Pikoy. Puti pa rin ito pero malakas at makapal. Napipiga niya ang kapatid ko at si Mang Kanor naman dahil aswang na ay hinahawakan niya ang buhok ni Magda. Tinipon niya ito sa isa niyang kamay kahit nanlalaban na. Ako naman, nakita ko ang tali na may bawang at bigas sa sahig. Inipit ko ito ng mga daliri ko sa paa at kinuha. Binato ko yon sa mukha ni Magda at doon na siya nag-alipasa. Nabitawan niya si Pikoy na nanghihina. Labas na kaagad! Bilis! Kuya, nandiyan na naman! Kaya nga labas na! Bilis! Magda, magpigil ka! Ang lakas ng buhok mo! Magda, gising! Andres, malakas siya. Mukhang malakas na kumot ang nangyangaw sa kanya. Buhok niya lang yung gumagalaw, Mang Kanor. Pero hindi siya naganyong halimaw. Oo, kakaiba siyang kumot. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Parang alanganin yung pag-aswang niya pero malakas. Ibig sabihin, may pag-asa pa to? Kung marunong siya, madali lang itong kontrolin. Hindi kasi siya nagpapalit ng anyo. Buhok niya lang yung gumagalaw. Kuya, ito na po yung ako nito. Akin na. Ang higpit nito. Bilis, akin na. Ito po, kuya. Isang kagat yung pinto. Mang Kanor, pasensya na, pati ikaw madadamay dito. Walang kaso yun. Sige, isaboy mo. Magda, ibabalik kita sa dati. Mang Kanor! Andres, nahirapan ako makahinga. Pasensya na. Kailangan ko talagang gawin yun. Ayos lang yun. Ano, kamusta na siya? Ayan, bumalik na sa dati yung buhok niya. Pero nawalan siya ng malay. Pero teka nga lang. Sino ba yung babaeng yan? Lumapit ba yan sa'yo para magpagamot? Kuya, ano? Bumalik na siya sa dati? Oo, Pikoy. Pero nawalan siya ng malay. Oo nga, kuya, no? Tignan mo yung buhok niya, oh. Bumalik na sa dati. Alisin ko na yung tali niya. Tulungan mo na lang si Mang Kanor. Magda. Magda, gising na. Wala ka ng tali. Halika, ayusin ko lang yung posisyon mo. Tsaka, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ka na magpapalit anyo ngayong gabi. 8 oras ka na niyan makakakontrol. Andres, teka lang. Meron pa parating. Oh, may paparating? Nararamdaman ko. Ang kubot na yun ang nangyanggaw sa kanya. Naamoy ko ang presensya niya dyan sa babae. Papunta na siya dito. Oh, nandiyan na siya. Nasa labas na. Lumabas na ako ng kwarto nang maihiga ko na ng ayos si Magdalena. Sigurado naman nang hindi na siya aatakihin ulit ng pagkaaswang niya ngayong gabi. Pero may kakaharapin akong isa. Pumasok ako sa maliit na silid ko at kinuha ang isa sa mga buntot pagi na naroon. Kuya, anong gagawin ko? Bantayan mo si Magdalena sa loob. Haharapin ko tong mga aswang. Magbaliktad ka ng walis para kahit buhok ng halimaw na ito hindi makakapasok. O sige po, kuya. Andres, hindi na ako makakapagpalitan nyo. Hindi kita matutulungan bilang aswang. Anong gagamitin ko? Ito ho, kaya mo bang hawakan to sa katawan tao? Oo, kaya ko yan. Akin na. Binigyan ko siya ng buntot pagi rin. At lumabas ako noon dala ang sandata kong yun sa kalsada. Dahil wala ng ulan at wala na ring sasakyang dumadaan sa kadiliman ng gabi. Wala na rin ng makulimlim na kalangitan. Kaya nakapagbigay ng liwanag ang buwan. At kitang-kita ko ang bulto niya sa dilim. Mahaba ang buhok niya. Para yung kumot sa kanyang katawan. Humakbang siya palapit sa amin pero hindi ako nagpatinag. Nagustuhan mo bang regalo ko sa'yo, Andres? Mukhang iniwan mo ang kapatid mo kasama siya. Ikaw? Ikaw yung kumuha sa kanya? Gusto ko lang subukang gawing aswang ang isang babaeng may problema sa balat. Matapang ang amoy ng dugo niya.
Ibig sabihin kapag ginawa ko siyang aswang, malakas siya at mahihirapan ka. Hindi yun mangyayari. Hindi mo siya nagawang buong aswang. Pumalpak ka! Ano? Sa madaling salita, hindi siya naging buo. Walang hiya ka. Pero kahit na, naging aswang pa rin siya. Oo, at hindi siya ang magiging kalaban ko kundi ikaw. Kung ginawa mo siyang aswang para maging armas mo, nagkakamali ka. Dahil sa ginawa mo sa kanya, mas may kakayanan siyang ipagigante ang sinapit niya sa iyo. Katulad din ang ginawa mo sa akin. Akala mo siguro magiging kalaban ako ng albularyo. Nagkakamali ka. Dahil kaming nayanggaw mo. Sa albularyo kami kakampi. Hindi namin gusto maging aswang. Akalain mo nga naman oh, siya rin yung nangyanggaw sa'yo. Hindi Andres, kundi yung tatay niya. Dangga ako, di ba? Dangga din ang tatay niyan. Sabi mo siya. Pero mag-ama pa rin sila. Parehas lang yon. Ginamit din ako sandata laban sa lolo mo noon. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kalaunan nga nagsanib puwersa kami ng lolo mo. Kaya napatay namin ang tatay niya. At dahil doon ay pinatay ko ang nanay mo, Andres. Dahil kasalanan ng lolo mo. Kasama sana ang kapatid mo doon Pero sadyang hirap kang kalabanin ako. Kami ng tatay ko. Dahil nakaprotekta din ako sa inyo noon, Andres. Yun ang pinangako ko sa tatay mo. At hanggang ngayon, poprotektahan ko kayo laban sa babaeng yan. Maraming salamat, Mang Kanor. Kahit naman na hindi, kayang-kaya kong protektahan ang sarili namin. Pero dahil kakampi kita, patayin na natin ito. Hindi mo ko kaya, Andres. Nakita mo yung mga buhok ko. Yuyupiin ka niyan at uunahin natin yung kapatid mo sa loob ng bahay. Pikoy! Yung walis! Hoy! Bakit hindi ako iharapin mo? Ang tagal mo matake Relax ka lang. Manood ka muna. Walang nood-nood sa akin. Susugod na ako! Ah! Ah! Papatayin kita, Linda! Yan ay kung magagawa mo. Hayop na buhok na yan. Hoy, ikaw! Yan lang ba kaya mo? Ayaw mo akong lumapit sa'yo dahil takot ka sa buntot pagi ko! Pero ito, sa tingin mo, makakatakas ka dito? Hindi. Teka, ano gagawin mo? Kumalma ka lang. Hindi to lighter. Dahil punyal ito. Bakit mo pinutol ang buhok ko? Hayop ka talaga. Eto sa'yo! Tumigil ka! Huwag kang magsalita! Aray! Ang sakit! Hoy! Anak lang! Hayop na yung tumakas! Duwag ka pala Iba na kasi ang usapan kapag apoy na ang ibabato sa kanya, Andres. Anong apoy? Wala naman ako dalang apoy Si Picoy nasa bintana. Naghahanda ng panang apoy. Ayun pero nakalayo na Hindi na aabot. Dapat kanina pa kasi kuya, baka masunog pati kayo hayaan mo na. Nasaksak ko naman sa binti. Iindahin niya yun na matagal. Tara na, balik na tayo sa loob. Abay Andres, talagang hindi kayo tatantanan ng aswang ngayon Mag-iingat ka dahil hindi ka maaaring mapatay ng mga yon. Tsaka alam mo Andres, kailangan mo na talaga mag-anak. Ba't naman tayo napunta sa usapang anak? Malamang kailangan mo ng tagahalili. Dapat lang may anak ka. Habang maaga pa dapat magkaroon ka na ng asawa. Mang Kanor naman, alam mo naman kung bakit ako naging albularyo, di ba? Pinili ako ng gabay. Nagpakita sila sa akin. Natakot ako. Nagkasakit ako. Lagi ako nananaginip tungkol sa kanila ng paulit-ulit at sinasabing papalit ako sa lolo ko. Kaya ito, naging albularyo ko. Tsaka mag-aanak din naman yung mga pinsan ko Tsaka sigurado ako magkakaapo sila doon. At posibleng doon pipili yung gabay ko oras na mawala ako. Kaya kalma lang kayo. Mawala man ako, may papalit at papalit yan. Kasi marami akong kadugo. Ganun ba? Sa akin lang naman nag-aalala ako sa mga tao dito sa lugar natin. Ikaw lang din naman yung laging takbuhan nila Lalo na ngayon, agresibo yung aswang. Kapag nawala ka, mamimihasa talaga yung si Linda na yan.
kuya, nasaktan ka ba? Hindi, ayos lang ako. Tumakas naman siya kagad eh. Duwag naman pala yun eh. Pero, kamusta si Magdalena? Ayun po, nag-iiyak. Nasaktan niya raw tayo. Ganun din naman ako na umpisa eh. Hayaan nyo, akong kakausap sa kanya. Nakakatawan tao naman siya, Mang Kanor. Tsaka ihanda ko lang yung pagkain niya. Ikaw, Pikoy, kumain ka na rin. Sige, Mang Kanor, pumasok ka lang po sa kwarto. Mas maigi may makausap siyang katulad niya nang maipaintindi mo rin. O siya, sige. Ginawa lang namin ang dapat gawin noon. Pero sa totoo lang, sa pagkakataong yon ay nabigyan rin ng kasagutan ng tanong ko tungkol sa pagkamatay ng nanay ko. Alam ko na kung ano ang pangalan ng aswang at yon ay Linda. At gumaan din ang loob ko nang malaman na si Mang Kanor ay kakampi ko pala talaga. Pareho sila ng sitwasyon ni Magdalena. At tungkol sa pagtanggal ng yanggaw sa katawan ni Magda, suko na ako. Talagang walang magagawa ang kahit sino kapag sa tenga ito ay dinaan. Narinig ko yung sinabi ng aswang kanina na siya yung pumatay kay nanay at muntik niya na akong madali. Kaya nga gaganti tayo, Pikoy. Ipagiganti natin si nanay, si lolo at ang mga sakripisyo ni tatay. Kung hindi niya pinatay si nanay, di sana may katuwang si tatay sa pagpapalaki sa atin. Hindi sana siya nagbanat ng buto na sobra para magampanan lang yung pagiging magulang niya sa atin. Pero kuya, namatay na si tatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Kaya naman niya iwasan yung puno, di ba? Pero sabi mo, naalanganin siya. Pero paano kung aswang din yung may kagagawan nun? Posible nga yan. Paano kung sila nga rin yun? Kaya nga kuya, dapat puksain na natin sila. Hindi lang si lolo at nanay ang tinanggal nila sa atin. Posible si tatay din. Ibig sabihin, tinanggalan nila tayo ng karapatan na magkaroon ng magulang. Inalis lahat nila sa atin, kuya. Hayaan mo. Makakamit din natin yung hustisya, Pikoy. Sisikapin natin. O sige na, kumain ka na. Dadaling ko lang to kay Magdalena. Natapos ang buong gabi na naging maayos na ang takbo pagkatapos ng pangyayaring yon. Nang suriin ko si Magdalena, wala na ang lagnat niya. Pero palagay ko ay mahina pa rin siya. Doon na rin nagpaumaga si Mang Kanor. Kaya sa pagkakataong yon, nasa bakura namin siya at nagkakape. O ano, Magda? Kumusta yung pagising mo? Ayos naman, Andres. Maraming salamat pala kagabi, tsaka pasensya na ha. Wala yon. Ako nga rin eh. Gusto ko humingi ng pasensya. Pinaasa yata kitang magagamot kita pero hindi naman nangyari. Ang sabi naman ni Mang Kanor, wala daw talagang lunas ang yanggaw kapag sa tenga dumaan. Ganon din pala kasi yung nangyari sa kanya. Oo, pero kita mo siya ngayon. Kontrolado yung pag-aaswang niya. Alam niya yung ginagawa niya kahit aswang siya. Ang sabi nga niya, tuturuan niya daw ako kung paano gawin yon. Mabuti naman. Ano, gusto mo ba ng gatas? Pagtitimpla kita. Gusto ko sana, kaya lang, tatanggapin kaya yun ng sikmura ko? Naku, tatanggapin yan. Ano, gusto mo ba? Tsaka, kapag lumabas kaya ako, hindi kaya ako masusunog? Hindi, no? Nasaan yung tao ka kaya hindi yan? Ano, gusto mo lumabas? Halika, aalalayan kita. Inalalayan ko nga siyang lumabas. Medyo kaya naman niya. At nang tignan ko ang noo niya, wala na rin ang bakas ng sunog ng bawang roon. Kahit ang sinaboy kong bawang at bigas sa mukha niya, wala na roon ang epekto nito. Pagkalabas ay dinala ko siya sa bandalikuran ng bahay. Doon kasi makikita ang mga manok ko at nadatna namin si Mang Kanor na nakatitig sa mga manok. Nako, Mang Kanor, may utang ka pa sa aking isang manok ha. Huwag ka muna matatakam dyan. Ay, eto naman si Andres oh. Hindi naman ako nakatitig sa mga yan para kainin eh. Asus, kung wala kang intensyon na kainin sila, sa anong dahilan bakit ka nakatitig dyan? Kasi
nagtatanong ako sa isipan ko. Kung sa tao may aswang, sa manok din kaya? May aswang na manok din kaya? Naisip mo talaga yun? Pero sa palagay mo, meron kaya? Siguro, yun naglalaway. Hindi ba ganun din naman yung aswang? Naglalaway? Ano? Hindi ako naglalaway, no? Hindi mo ba? Asmo lang yung naglalaway. Mga aso yung mga yun eh. Kami, dangga ako. Tapos si Magdalena, magandang kubot. Pero, grabe ka Magda. Nag-iaswang ka pero hindi nagbago ang mukha mo. Namula lang yung mata mo pero maganda ka pa rin. Samantalang ako Oo nga, Mang Kanor. Ang pangit ng itsura mo. Aba, andas naman. Niliteral mo naman Totoo naman, Ang pangit mo bilang aswang talaga, Mang Kanor. Ay nako, kung hindi ka lang talaga apo ng lolo mo. O bakit? Anong gagawin mo? Kakainin mo ba yung atay ko? Aba, bilang dangga, hindi masarap ang lalaki. Babaeng berin ang gusto namin. Ano ka ba? Aba, ang kapal pala ng mukha ng dangga. Gusto birhin ba? Nahiya naman kami mga gwapo sa inyo. Anong gwapo? Kung sa bagay, magandang lalaki ka nga naman. Pero, seryoso Andres, pautang nga muna ako na isang manok ha. Na nga ba sinasabi ko Ikalma mo muna yung sikmura mo, Mang Kanor. Sa isang linggo, hindi ka naman gutom Sinasanay mo yung pagkaaswang mo sa ganyan. Kontrolin mo yan. Natawa lang siya sa sinabi ko. Iniwan ko lang si Magdalena kasama ni Mang Kanor at bumalik naman ako sa loob. Pinagtimpla ko siya ng gatas at dinala din agad ito sa kanya sa labas. Makalipas naman ng ilang oras, pansin ko na ang pagbawi ng lakas ni Magdalena. Ginala ko na rin siya noon para maging pamilyar siya sa paligid namin. Kinagabihan naman, bumalik si Mang Kanor sa bahay namin para tulungan kami sa pagkontrol kay Magdalena. Magda, kaya mo yan! Kuya, yung buhok na naman niya, kuya! Pikoy, lumabas ka muna. Isara mo yung pintuan. Oo, sige po. Kuya, lumulusot pa rin yung mga buhok niya. Kunin mo yung walis. Dali mo sa kwarto at magsara ka. Opo, kuya. Masyado siya malakas Andres. Kailangan ko na magpaligtaan nyo. O sige, Mang Kanor. Magda! Kaya mong pigilan yan! Ikalma mo lang yung buhok mo! Magda, tumingin ka sa akin! Sa mata ko, tumingin ka! Andres! Wag! Delikado yan! Huwag ka magalala. May proteksyon ako sa katawan. Magda, tumingin ka sa akin! Magda! Ako to, Magda. Si Andres to. Kaya mong pigilan yan. May tiwala ako sa'yo. Dali na! Sige na! Bawang, Andres! Gamitan mo ako ng bawang! Hindi, Magdalena. Masasaktan ka ng bawang. Basta kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi kita kailangan saktan para tumigil ka lang. Kontrolin mo yan. Kaya mo yan. Andres! Andres! Oo, nandito lang ako. Ganyan. Tama. Huminahon ka. Ayan, Andres! Huminahon na yung buhok niya! Yan. Sabi ko sa'yo, Sino ka? Papatayin kita! Sino ka? Magdalena! Si Andres yan! Bakit ba ayaw mo tumigil? Tumigil ka! Pinulupot din ni Magdalena ang buhok niya kay Mang Kanor. Ako naman, sakal sa kanya. Namumula ang mga mata niya noon at masyado siyang malakas. Pilit ko lang inaabot ang pisngin niya noon at hinimas ng bahagya. Dahil doon, natauhan siya at nagulat nang makita ang sarili niyang sinasakal ako. Nabitawan niya ako agad at ako naman ay napaubo. Andres! Diyos ko, anong ginawa ko sa'yo? Pasensya ka na. Andres! Natauhan si Magdalena! Oo nga. Ayos lang ako, Magdalena. Ang importante, bumalik ka.
bumalik na naman sa dati ang mga buhok niya. Si Mang Kanor noon, bumalik rin sa pagiging tao. Medyo hingal siya dahil malakas nga naman talaga si Magdalena. Sinasabi ko naman sa inyo, itali niyo ako eh. Kasi nga ang hirap magkontrol. Paano na lang kung mapatay ko kayo? Pero nagawa mo pa rin kontrolin yung sarili mo, di ba? Sa paulit-ulit na ganun na kinokontrol mo yung sarili mo, magagawa mo rin yung ginagawa ni Mang Kanor. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sinasabi ko naman sa'yo, Andres, itali mo na lang ako. Hindi, Magdalena. Masasaktan lang kita sa ganyan. Kaya mo to. Kaya natin to. Nandito lang ako, Magda, di ba? Lagi kitang gagabayan sa ganitong problema. Hindi ka namin hayaang makasakit at hindi ka namin hayaang masaktan. Maraming salamat kahit nahihirapan na kayo. Maraming salamat talaga. 3 gabi pa ang nakalipas ng paulit-ulit naming ginagawa yon. Habang tumatagal pa ay unti-unti na niyang nakokontrol ang sarili niya. Hanggang isang hapon, bandang 6:00 yun ay nandun na si Mang Kanor nang biglang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay namin. Kuya, yung lalaking mayaman na pumunta dito nung nakaraan, nandito siya. Sinong mayamang lalaki? Yung sinabi niyang nawawala yung asawa niya, tapos gusto niyang hanapin mo yung asawa niya gamit yung itlog at dugo? Bakit naman siya bumalik? Huwag niya sabihin pipilitin niya ako. Andres, pakiusap. Huwag mo kong ibibigay sa kanya. Ibibigay saan? Andres, meron kang bisita. Sa lalaking yan. Huwag mo kong ibibigay dyan. Yun kasi yung doktor. Ito? Abay, teka nga. Mang Kanor, ano meron? Ito, mukhang mayaman yung bisita mo. Pero Andres, sana umalis ka agad yan, ano? Mahirapan tayo niyan mamaya kung mananatili yan dito. Huwag ka magalala, Mang Kanor. Hindi yan matutulog dito. Mabuti naman. Sir, may kailangan ho kayo? Hindi ko pa rin kasi nakikita yung asawa ko eh. At may nakapagsabi sa akin na nandito daw siya. Ha? Paano naman napunta yung asawa mo sa akin, sir? Ano bang itsura ng asawa mo? Maputi ang lahat sa kanya. Bukat balat niya, lahat-lahat. Si Magdalena? Oo, si Magdalena. Sinasabi ko na nga ba nandito siya eh. Magdalena! Walang asawa si Magdalena. Pero kidnapper na doktor meron. Kidnapper na doktor? Yun yung sinabi ni Magdalena? Oo, at meron siya ebidensya pinakita sa amin. Sinungaling talaga yan. Magdalena! Magdalena, lumabas ka dyan! Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Tumigil ka, asawa ko yan! Inuulit ko, wala siya asawa. Alam kong ikaw yung doktor na yun at hindi mo siya makukuha sa akin. Oh, ano? Ilalabas mo siya o papariling kita? Sir, kalma lang. Hindi ko nagugustuhan ng ginagawa niyo. Wala naman akong pakialam kung magustuhan mo o hindi yung ginagawa ko eh. Basta't ilabas niyo si Magdalena. Kung ayaw niyo, may mamamatay dito mismo sa pamamahay niyo. Kaya ilabas niyo siya! Hoy, lalaki! Bakit mo tinutukan ng baril yung kuya ko? Dahil kinuha niyo kung ano yung akin! At kailan mo pa ako naging pagmamayari, Doc Galvan? Ay, sa wakas, lumabas ka rin! Halika dito! Bitawan mo ako! Ano nangyari? Bakit parang ang lakas mo? Lumalaban ka ha? Halika na! Hoy, bitawan mo siya! Aray ko! Ba't mo ako inampas? Ate, lumayo ka na sa kanya! Hayop kang bata ka! Papatayin kita! Wag! Andres! Walang yatong lalaki to! Magbabayad ka sa ginawa mong hayop ka! Hayop ka! Hayop ka talaga! Magda, wag! Ano? Bakit umahaba ang buhok mo, Magda? Kuya, may sugat ka! May dugo ka!
Mang Kanor, tulong! Magda! Mang Kanor, pigilan niyo siya! Wag! Wag! Umalis ka dito! Wag! Magda! Tama! Ay! Magda! Pigilan mo yung galit mo! Pigilan mo! Ang tama ng bala ay nasa likod ko banda sa tagiliran. Medyo tagilid lang kaya ramdam kong laman lang ang natamaan at hindi ang mga mahahalagang parte sa loob ng katawan ko. Pero matindi ang galit ni Magdalena noon. Binalibag niya ng ilang ulit ang lalaki at kahit ang baril nito, tumila po na sa kung saan. Sinasalo lang ni Mang Kanor ang lalaki para hindi mapuruhan. Nahihirapan si Mang Kanor na pigilan siya, kaya sinikap kong makabangon. Halos gumapang na nga ako noon papunta sa kanya at yumakap sa kanya. Tama na, Magdalena. Ayos lang ako. Tama na. Huwag ka pumatay. Pakiusap. Hayop siya! Hayop siya! Pinahil ka niya, hayop siya! Ayos lang ako. Buhay ako. Ito ko. Buhay ako. Kaya tama na. Bitawan mo na siya. Tulong! Hindi ako makahinga! Magdalena, sige, bitawan mo na siya. Kailangan mong gamutin si Andres. Sige na. Mas importante siya. Ako nang bahala sa taong to. Bitaw na. Ba't hindi nyo na lang hayaan si ate na patayin niya yan? Pinaril niya yung kuya ko eh. Sige ate, patayin mo na. Pikoy, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sige na Magda, bitawan mo siya. Nakikiusap na ako. Aray, yung sugat ko. Magda, ako na lang ang pansinin mo. Makinig ka sa akin. Tama si Andres. Kaya mo siyang gamutin. Magda, itong lalaking to, ako na ang babali sa leg niya. Bitaw na. Ngayon, umalis ka na. Alis! Diyos ko, Andres! Ang daming dugo! Anong gagawin ko? Sabihin mo, Andres, anong dapat kong gawin? Malaki yung sugat niya, Magdalena. Oo, sa tagiliran. At nasa loob pa yata yung bala. Dahon ng bayabas, Pikoy. Pakulaan mo. Hugasan mo lang to. Ako nang bahala sa bala. Tara, ipasok natin siya sa loob ng bahay. Oo, Mang Kanor. Tara na, Andres. Humawa ka sa akin. Walang yan, doktor na yon. Doktor daw siya, mamamatay tao naman. Dinala nila ako sa loob ng bahay at inalalayan nila akong nakaupo sa sofa. Si Pikoy naman, nasa kusina at naririnig ko pa ang iyak niya. Maraming dugo. Sandali lang. Kukuha lang ako ng malinis na tela. Sige, Mang Kanor. Salamat po, ha. Pasensya ka na, Andres. Hindi ako nakakilos agad. Natamaan ka tuloy. Pero, kailangan kong gawin niya, Magdalena eh. Si Pikoy ang mapupuruhan kung hindi ko sinalo yun. At dahil sa akin, nadamay pa kayo. Shh! Hayaan mo na. Huwag mo na sisihin yung sarili mo. Problema namin ngayon. Baka bumalik yung taong yun at may mga kasama na. Saktan ka nila. Huwag kang mag-alala, Andres. Lalaban ako. At huwag mo akong pigilan kapag sinaktan ko siya. Matindi ang ginawa niya sa akin. At hindi tao ang turing niya sa akin. Pinahirapan niya ako hanggang sa gusto ko na lang sumuko. At kung magbibigay ako ng awa, parang hindi tama yun, Andres. Paano naman yung dinanas ko sa kanya? Magdalena, may iba pang paraan para maparusahan siya. Hindi lang yung patayin siya. Mas maiging makita mo na laging magbabayad siya sa kasalanan niya. Kasi kapag pinatay mo siya, yun lang yun. Hindi mo na makikita kung paano siya nagbayad, hindi ba? Ipakulong mo siya, Magda. Hindi papatayin. Naintindihan mo ba ako? Tumangutango lang siya noon habang umiiyak. Pinunasan ko lang ang luha niya sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Maya-maya ay bumalik si Mang Kanor. Si Magdalena naman ay umalis para tulungan si Pikoy sa kusina. Ano, Andres?
Kontrolado niya na yung sarili niya, di ba? Alam niya lang kung sino yung atakihin niya. Kasi kung hindi, maamoy niya yung dugo mo. Pero nabaliwala niya. Alam kong kaya niya naman, Kanor. Naging parehas na kayo na nakokontrol yung mga sarili niyo. Masaya akong kaya niya na. Pero ano ba, Andres? Ayos ka lang ba? Oo, Mang Kanor. Ayos lang ho ako. Mahirap man para kay Pikoy pero sinikap niyang makuha ang bala sa loob ng sugat ko. Dinaan ko na lang sa sigaw habang kagat ang makapal na tela noon. Delikado ang ginawa niya, oo. Pero alam kong kaya ng kapatid ko hanggang sa nagawa niya nga. Gusto niya kasi akong iligtas, kaya talagang gagawin niya ang lahat. May mga nagagamit rin kasi siya at nagagamit ko rin yon bilang albularyo sa mga taong may sugat. Lalo na sa mga binabarang. Wala na ang bala sa tiyan niya. Laway na lang namin. Magdalena, gusto mo ba siyang gamutin? Lagyan mo lang ng laway ang sugat niya. Mabisa po ba yun, Mang Kanor? Oo, mabisa yon. Ilabas mo muna yung pagkaaswang mo bago mo gawin yon, ha? Kaya mo nang kontrolin naman yung sarili mo, hindi ba? Oo po, kaya ko na po. O sige, gawin mo na. Nang maramdaman ko ang hininga niya sa sugat ko, napapikit na lang ako sa init noon. Maya-maya ay naramdaman ko na ang dila niya. Napapaigik ako kasi nasasaktan rin ako. Maya-maya pa, nag-angat na nga siya ng muka. At ayun nga, natikman niya ang dugo ko. Kitang-kita kong nilunok niya ang nakuha niya sa sugat ko. Umiwas na lang siya ng tingin at natawa naman ako. Ayos lang. Ano ka ba? Masarap pala talaga yung lasa ng dugo. Oo, masarap talaga ang tao pero pigilan mo yan. Dahil sa lasa na yon, kapag hinangad mo lagi yan, diyan ka makakagawa na masama. Gagaling na po ba yung kuya ko? Tatalian na lang natin ito ng tela, Pikoy. At bukas, hilom na ito. Tsaka, Pikoy, ayos lang ako. Huwag ka matakot. Paano kung mamatay ka, kuya? Ako na lang mag-isa. Wala na si nanay at si tatay, di ba? Tapos mawawala ka pa. Saan ako pupunta? Dito lang? Mamumuhay na lang ako mag-isa? Siyempre naman hindi ako papayag. Hindi kita iiwan, no? Munti ka na kasi mamatay, kuya eh. Para kasi sa akin yung bala pero sinalo mo yun para sa akin. Kung hindi ko sinalo yun, ikaw yung matatamaan. Kung mawala ka, edi ako na lang mag-isa dito. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo palagi. Bo? Hindi ko kayo iiwan. Hay, ako rin. Hindi ko rin kayo iiwan. Nangako ako sa lolo ninyo. Pero siyempre, araw-araw, tinutupad ko yon. Walang maiiwan na mag-isa sa inyo dahil nandito kami. Talaga po? Oo naman. Sama-sama tayong lalaban. Pero, teka. Bakit ho, Mang Kanor? May nararamdaman ka? Yun lang isa pader, lalong kumukulo eh. Parang galit. Siguro may aswang. Oo, nararamdaman ko 3 sila. Teka, tatayo ako. Hindi, Andres, dito ka lang. Hindi, Magda. Hindi pwedeng kayo lang. Pero may sugat ka. Hindi mo kayang lumaban, Andres. Hindi. Kaya kong lumaban. Mapapahamak kayo, Magdalena. Tama si Magdalena, Andres. May sugat ka. Malaki yan. Hindi ka pwedeng humarap sa mga yon. Pikoy, ikaw nang bahala sa kuya mo, ha? Opo. Lumabas nga ang dalawa at ako naman ay inayos ko ang pag-upo ko. Kumikirot pa rin talaga ang sugat ko pero kaya ko namang tumayo. Kuya, teka. Sabi nila bantayan kita eh. Lalabas ka ba? Pikoy, aswang sa aswang. Talo silang dalawa sa mga yon. 3 yung kalaban eh. Nasa atin ang mabisang pangontra, di ba? Hindi ko pwedeng paubaya ito sa kanila. Sige, Pikoy. Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa maliit na silid. Sige na.
Opo, kuya. Dahan-dahan lang, ah. Oo. Aray, ang sakit. Hindi mo naman kaya, kuya eh. Kaya ko to, Pikoy. Tiwala lang. Dinala nga niya ako sa silid na yon. Naroon lahat ng panlaban ko sa aswang. Binigay ko sa kanya ang maliit na banga na may lamang akonito. Ang akonito na yon, pinuna at nakuha ko yon sa kasamahan kong albularyo. Higit na may supply ng ganito ang pinakamataas sa amin. At bawat albularyo sa grupo namin, pinartehan nito. Binigay ko rin sa kanya ang pana. Ang pana na yon, talagang sandata yun ni Pikoy. Marunong siyang lumaban sa aswang sa murang edad niya, pero hindi ko siya hinahayaang makalapit. Pero binigyan ko rin siya ng punyal na magagamit niya kapag nalapitan siya ng aswang. At ako naman, naglagay ng kampilan sa bewang. May kaluban ito kaya hindi rin ako masusugatan. Kumuha rin ako ng buntot pagi. At ang panghuli ay ang likido na nasa bote. Maliit lang yon at nag-iisa. Ang sabi ng lolo ko, gamitin ko daw yon laban sa aswang kung kinakailangan. Kaya dapat sa oras na ginamit ko yon, matatapos ko ang laban. Kaya ininom ko yon, ikinagulat ng kapatid ko. Kuya, talagang ngayon na talaga yan? Kapag natalo sila, posibleng katapusan na rin natin. Alam ng gabay ko na ito yung tamang panahon para gamitin ko at tutulungan nila ako. Ikaw, dito ka lang sa loob ng bahay ah. Tulad ng lagi ko sinasabi, magbaliktad ka ng walis. Pero kuya, nararamdaman ko na ang lakas, Pikoy. Huwag kang matakot. Malakas si kuya, hindi ba? Ito, isuot mo to. Pag-aari yan ni Lolo. Agimat yan para protektahan ka. Tinapi ko siya sa balikat at ako naman ay naging tuwid na ang lakad ko. Iniinda ko na noon ang sakit sa sugat ko. At paglabas ko naman, nangingibabaw na ang mga tahol ng mga aso at ang angil ng mga aswang. Nakikita kong nahihirapan si Magdalena. Nakapulupot sa kanyang leeg ang buhok ng isang kubot at nasasakal siya. Si Mang Kanor naman, hirap ding makalapit. Talagang mahirap kalaban ang mga kubot dahil malayo ka pa lang, inaatake ka na niya. Napansin ko rin noon na nagbukas ng bintana si Pikoy. Kaya ako, umunat-unat sandali para pakiramdaman ang sugat. At nang maramdaman kong tila kaya ko na, tumakbo ko ng mabilis. At gamit ang kampilan ay pinutol ko ang buhok na nakapulupot sa leeg ni Magdalena. Walang iya ka! Ang buhok ko! Ang buhok ko! Andres! Tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, Magda. Ayos na ako. Pero paano nangyaring ayos ka? Hoy! Nagkita ulit tayong aswang ka. Talaga bang hindi ka titigil sa pag-atake sa amin? Oo! Hanggat hindi ka tumitigil sa pagtulong sa mga biktima ko at ang pagpatay ng lolo mo sa tatay ko, kulang pa ang mga magulang mo bilang kabayaran sa buhay niya! Inatake niya ako gamit ang buhok niya. Pero tumakbo ko palapit sa kanya. Pinuputol ko ang bawat buhok na humaharang. Pero nakuha niya ako sa bandang likuran ko. May buhok siya doon na bigla akong pinuluputan. Andres! Hoy! Bitawan niyo siya! Lumayo ka dito, Kanor! Mga kasama, pigilan niyo siya! Pati na rin tong babae! Kumilos ang dalawa pang kubot at inatake ang dalawa kong aswang na kasama. Humihigpit ang buhok niya sa katawan ko at ako naman ay nagpupumiglas. Naaamoy ko ang dugo mo! May sugat ka! At mukhang sinugod ko ng doktor na pinagkuhanan namin sa babae! Ngayon, matakam ka sa dugo ko. Talagang natatakam ako! Walang yaka, pakawalan mo siya! Pakawalan mo siya! Pumulupot sa leeg niya ang buhok ni Magdalena. Kahit na inaatake siya ng mga kasama nito. Nahihirapan siya, oo. Pero ginagawa niya ang lahat para protektahan ako. Ako naman, ginamit ko ang makukuha kong lakas mula sa ininom ko.
at sapilitang inalis ang buhok niya sa katawan ko. Sa tingin mo makukulong mo ako? Nagkakamali ka! Anong nangyayari? Bakit ang lakas mo? Buhok ko! Pinutol mo na naman ang buhok ko! Huwag mo nang hintayin maubos ko pa yan! At hindi kita hahayaang makalapit sa akin! Duwag! Hindi nga ba ako makakalapit? Tignan natin! Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ginagamit ko kasi ang buhok niya para makalapit sa kanya. Pero nailayo naman ako ng ilang parte ng buhok niya. Buhay na buhay ang mga to. Makapal at magaspang. Mabuti na lang tumulong ang buhok ni Magdalena at pinulupot nito ang buhok niyang may hawak sa akin. Pero dahil malakas din, sa katawan na lang ng aswang na yun niya pinulupot ang buhok niya at inabot ang dulo sa akin. Sa ganung paraan ay may makakapitan ako para makalapit sa mukha niya. Pero ang kasama ng aswang na yon na may hawak sa kanya, tumulong rin para maalis ang buhok niya sa katawan ng aswang. Hanggang sa lumagablab ang kalaban ni Mang Kanor. May apoy! Ang bata! May hawak siyang pana na may apoy! Kailangan na nating umalis! Ang kaso, hindi ako papayag! Huwag! Huwag kang lumapit sa akin! Huwag! Yan yung nababagay sa'yo! Andres! Huwag kang tumakas na walang yakang aswang ka! Mang Kanor! Ayos lang yun, Magda. Bitawan mo siya. Hindi na yan makakalayo. Binitawan nga ni Magdalena ang aswang at hinayaang makatakbo. Pero humabol ang pana ni Picoy rito na lumalagablab. Dahil doon, lumiyab ang aswang at ako naman ay inabangan pa ang pagbangon ng aswang na sinaksa ko. Gusto pa niyang lumaban kahit nasa mukha niya ang kampilan ko. Kaya para siguradong mamamatay na siya, kinuha ko ang akunito kay Picoy sa bintana at sinabuyan ko ang aswang. Lumayo sila Mang Kanor at Magdalena sa akin at doon ko nakita ang anyong tao ng aswang. Hindi ko akalain na tiyahin ko pala siya sa pinsan. Anak siya ng pinsan ng lolo ko. At ang aswang na yon, walang asawa. Ginagago talaga ako ng tadhana. Wala akong ibang kalaban kundi kadugo ko pa. Kala ko ibang Linda. Ikaw nga talaga. Ay nako, anak ng tinapa nga naman oh. Ano? Kadugo mo? Oo, pero buti na lang tiyahin sa pinsan. Medyo malayo. Pero nakakahiya. Magkapareho lang kami ng apelido eh. Mamamatay tao siya. Ay nako, buwisit talaga. Andres, aba, paano nangyaring parang ang sigla mo ngayon? Isa sa mga sikreto ko, Mang Kanor. Pero kapag nawala ang bisa nito, babalik sa dati ang nararamdaman ko. Muling kikirot yung mga sugat ko. Sa wakas ay natapos ang problema namin sa mga aswang. Nakapagpahinga kami noong gabing yon. Bilib din ako sa kapatid ko dahil ang laki ng tulong ng pana niya sa amin. Kinabukasan naman, abo na lang ang nadat na namin sa bakuran. Alalang-alala si Magdalena sa nakitang yon. Ganito pala mamatay ang aswang? Nagiging abo sila? Siguro ganun sila mamatay dahil lahi talaga ng aswang sila. Ikaw kasi at si Mang Kanor, nayanggaw lang. At saka, bakit mo naman naisip na mamamatay ka? Siyempre, hindi mangyayari yun, no? Hindi ako papayag. Andres, ibabalik mo ba ako sa amin? Gusto mo bang bumalik sa inyo? Aswang na kasi ako eh. Palagay mo, matatanggap pa kaya ako ng pamilya ko? Sigurado ko hindi na yan. Dito ka na lang kila Andres. Lalo na ngayon si Andres, nangangailangan ng alaga. Iiwan mo pa ba to? Uy, Mang Kanor. Karapatan din naman ni Magdalena na makasama yung pamilya niya. Pero sa ngayon, dito ka muna. Wala kasi tayong perang pamasahe. Hindi natin alam kung magkano ang gastos papunta dun. Mag-ipon muna tayo. Mag-alaga tayo ng maraming manok para makapunta tayo sa baryo nila Magdalena. Oh, may sasakyan na naman ah.
Nako, Andres. Yan yung doktor. Ano? Ano naman kailangan nito? Aray ko. Ang sakit na ng mga sugat ko. Sir, ito sila. Sinaktan nila ako. Lalo na yung babae niyan. Alimaw yan, kunin nyo. Kukunin ko yung babae? Oo, mamang pulis. Aswang ho yan. Huliin niyo ho siya. Ano pinagsasabi mong aswang? Yan, aswang? Hindi ba pinag-eksperimentohan mo yan? Ninakaw mo sa mga magulang niya at kinuhaan mo ng dugo kasi gusto mo makagawa ng gamot, di ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't sabi mo asawa mo siya? Kung halimaw siya, bakit mo inasawa? At sabi naman nito, dalaga siya, wala siyang asawa. Wala din siyang singseng na patunay na mag-asawa kayo. Hay nako, sir. Wag ho kayo maniwala dyan. Siya yung sumugod dito para bawiin sa amin itong babaeng biniktima niya. Hindi naman namin binigay, kaya ito naman ang sinapit ng mga kasama namin. Ay sa tagiliran niya, binutas ng baril niyang bugok na yan. Itong bata sana babaril niya Niligtas lang ng kuya niya. Mas kami ang dapat mag-report dyan, sir. Nasa amin pala yung bala. Ito ho. Suriin nyo na lang yung baril na dala dyan. Totoo ba yun? Ikaw yung may gawa niyan sa tagiliran niya? Totoo po yun, mamang pulis. Sinaktan kasi niya si Ate Magdalena Inawat ko lang pero tinutok niya po sa akin yung baril niya. Mamamatay na ho sana ako kung di ako niligtas ni kuya. Ba't mga sinungaling kayo Ano sinungaling? Sige nga, bakit ka napunta dito? Anong pakay mo dito? Nasabi mo ba sa mga pulis yun? Tingnan mo nga yung paligid Isa lang ang dayo dito. Si Magdalena lang yun. Ibig sabihin, siya yung pakay mo. Pero tinuturo mo siya bilang halimaw? Sir, tignan nyo Ano pang dahilan niya bakit siya nandito? Albularyo ako. Tapos doktor siya. Magkaiba yung pamamaraan namin sa panggagamot. Bakit umabot siya dito? Tsaka doktor? Naniniwala sa halimaw? Aba, ibang klaseng doktor ka. Tsaka ang kapal na mukha mo. Kami ang dapat mag-report. Muntik mo lang mapatay ang kapatid ko Ayan ho yung ebidensya, sir. Sir, eto po yung bala. Nasa kanya po yung baril. Malamang nasa sasakyan niya. Magrereklamo din ho ako sa 3 buwan na pagpapahirap niya sa akin. Testigo yung mga magulang ko dahil 3 buwan din akong nahiwalay sa kanila. Mukhang mas matibay nga ang ebidensya nila. Mga kasama, pusasan niyo yan. Teka! Ako yung nag-report! Ako yung inuhuli nyo! Bakit? Hoy! Dinala nila ang doktor na yon balik sa sasakyan. Umalis silang maluwag ang loob namin. Si Magdalena noon, naging emosyonal na naman at ako naman ay niyakap lang siya. Tama na, Magdalena. Nakamtan na natin yung hustisya. Malaya ka na sa kanya. Maraming salamat, Andres Paano ba akong makakabawi sa'yo? Ay sus, kadali-dali lang yan. Bigyan mo ng anak. Huy, Mang Kanor, naririnig ka ni Pikoy Ay, oo nga pala, may bata. Nakulong nga ang doktor na yon. Tapos na rin ang problema namin sa mga aswang. Kami naman ni Magdalena. Dahil sa kaso ay nakakuha kami ng tulong sa mga kapulisan para makita niya ulit ang mga magulang niya. Hindi na rin siya naglihim tungkol sa nangyari sa kanya. Kaya kahit masakit sa mga ito, pumayag ang mga magulang niya na sa poder ko siya titira. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng lolo at lola ko. Sa ngayon po ay nakatira kami sa lugar ng lola ko, kasama ang lolo namin na si Andres. Albularyo pa rin siya ngayon, at ang lola naman namin, tila tulog na ang pagkaaswang niya. Tungkol naman po kay Lolo Pikoy, may sarili na din po siyang pamilya at may mga apo na rin po. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito.